pneumonia, which is usually hindi na-admit. Mm. So, it's still milder. Oo, yun ho mga nakikinig sa atin. Baka meron ho kayong katanungan kay Doc. Samantalahin na natin yung pagkakataon habang may panahon pa si Doc. Doc, yung nangyari sa China na doon namin na unang narinig yung yung sinasabi nilang walking pneumonia. Akala namin bagong virus na naman ito at maaaring magkaproblema naman tayo rito. Hindi na dapat yan alalahanin natin. Hindi dapat tayo mangamba dyan. Oh, wala po kasi kuya, yung ating, 'di ba napansin nyo pagbalik ng school, no? Pagbalik ng klase, ang daming inubo. Ang dami nga absent. Ang dami. So actually, I can already say na yun. Yun yung ating version ng walking pneumonia. May sarili na tayong version nun. Kaya lang, hindi naman natin tinitest. Siyempre, hindi naman natin kailangan punan pa ng laway para i-confirm kung may plasma pneumonia siya. Pero na-focus lang tayo sa China kasi nga, hindi lang China ang nagkaroon ng madaming may ubo. Buong mundo, ang mga eskwelahan, nagkaubo-ubuhan nung nagbalikan na silang lahat with the explanation I said earlier dahil nga nagpahinga yung immune system. Kaya lang ang China, nag-coin sila ng word, I think it's a China nag-coin ng walking pneumonia instead of atypical pneumonia kasi kung sinabi lang nila na atypical pneumonia, so para sa lahat, yun naman yung mga ubo na dati pa yan. Kaya lang nag-coin sila ng word na walking pneumonia, na-connect siguro sa Walking Dead na gano'n. So isip nila may bago na naman. So walang bago and hindi tayo nagtaka na bakit dumami ang ubo sa China kasi dumami nga ubo din sa atin which is yun na nga na-explain ko na bakit dumami. Dahil nagbalikan na nga tayo at natulog yung immune system ng mga bata. At least ngayon ginigising na yung immune system nila. Eventually, hindi naman yan ubuhin ng anak na natin. Yun. Ibig sabihin, pag nakalampas tayo dyan, medyo matibay-tibay na tayo laban sa ganung klase. Yes. Not 100%, pero matibay-tibay na. Okay.